Tama. Correct. Correct yan, par. Correct. Tulad ng isang comment. Akala ko mga babae, mga marites. Pati daw mga lalaki, marites na. Wala panahon lang din yan. Wala panahon lang. Hindi Kami naman naman ngayon. Yes, grabe naman kayo, guys. Ano lang Makakasakit kami, kayo, opinionated lang. Nagko-comment lang kami. Bira naman kayo. Nawawala yung sound. Ayun. Nawawala minsan eh. Kaya nawawala. Ano ba? Wala yung ano. Okay naman. Okay ba? Okay? Yung Ayan, ito audio? okay na. Kaya okay, I don't know kung okay lahat. Okay naman. Okay. Okay naman. Ayan. Okay naman. Okay. Ano, meron pala akong tanong kay Sir Ferds, no? Gusto ko talaga itong tanongin kay Sir Ferds, eh. Oy. Yung, di ba pag may meron kang pinasok, no? Tapos nag-message sa'yo na parang hindi na daw kakayanin. Kumbaga, nafe-feel mo na ba siya? Or ano yung salobin mo pag kapag may nagsasabi na hindi na kaya pagpatuloy yung sa mga pinasok mo dun sa farm? Actually kasi lahat ng mga nagme-message, nagko-comment muna, nangungulit. Ngayon, yung iba nagda-direct message na sa akin, yung iba kinukuha yung number ko. Nung una ayaw ko ibigay number ko, kaya nga lang yung iba halos lumuhod na magmakaawa para doon sa pamilya nila. So naawa naman tayo. Nung binigay ko na yung number ko, kinukulit na ako, talagang gusto doon nilang makalipat sa farm, ganito ganan. Hindi mo kasi mahalata kasi yung iba isang taon na nangungulit. Yung iba 6 months, 7 months ang tawag ng tawag. Mangungulit na maipasok nga. And then nung naipasok na natin, doon na parang nagbabago na kasi napaka-transparent ko naman doon sa papasukin nilang trabaho. Ganito yung sistema, ganito yung sitwasyon, ganito yung trabaho. Oo sila ng oo para daw sa pamilya, para daw sa status. And then pag nado na, unti-unti na nilang nalalaman, doon na biglang nagbabago na yung nila, yung isip nila. Pero Sir First, physically nakikita mo na hindi kakayanin itong taon to. Parang nakikita mo na ganun? O hindi? Yung may pinipilit naman, kaya nga lang sa isip nila habang tumatagal, parang hindi ito yung buhay na gusto ko. Parang ganun eh. Meron parang kasi ako kagaya nung naalala ang pinost mo, yung parang naawa ka pa eh. Kasi nga, kinabukasan parang nilagnat, sumakit yung buong braso, yung gano'n, tas hanggang sa umayaw na. Yun yung yung actually, hindi kinaya talaga. yung naka 3 hours yun, yung naka 3 hours. Ngayon, ang message niya sa akin, kasi ganito yon, ang story nun, isang taon na siyang comment sa akin. Bawat upload ko sa YouTube, nangunguna siya nagko-comment. Sir, ako subukan mo. Hindi ka mapapahiya sa akin. Para sa pamilya ko, ganito ganan. Hanggang sa nagme-message siya sa akin, ay bago ko naman siya tinawagan, marami ng kasunod muna akong tatawagan na nakapangako na ako. Sige sir, pag hindi tumagal to, ikaw. Hanggang sa dumating sa point na isang taon na kami nagkakausap, sabi ko, sige po, pag nagkaroon po kami ng bakante. Nung naubuso na ako ng makakausap, pinagbigyan ko siya. Nung nakapasok na siya sa amin, ang layo pa ng binahe na, 10 oras. Pagdating niya sa amin, 3 oras lang siyang tumagal. Sabi ko, sige, pahinga ka na. Pag matulog ka na, ilang maleta yung dala niya. Tapos, matulog ka na for good. sabi ko, matulog ka na dyan sa bahay. Kinabukasan, aalalayan ka uli namin. Nagulat ako, kinabukasan, madaling araw, pagising ko, may message. Bumiyahin na pala uli siya pabalik. Grabe. Bumiyahin na uli pabalik. Sabi ko, mas matagal pa yung binahe niya, 10 oras. Doon sa iginuti niya, na 3 oras lang. Aray ko po. Ngayon, hindi ko na siya na-reply. Nagsostory siya, ganito, ganan. Kasi parang feeling ko, sa isang taon tayong magkausap, paliwanagan, parang feeling ko, nasayang yung panahon at oras na inilaan ko sa'yo, 3 oras ka lang pala tatagal. Tapos after mga 2 weeks, nag-message siya, sir, pasensya na, alam ko galit ka sa akin. Kasi umalis ako nang hindi na ako nagpakita sa'yo, ganon. Sa loob-loob ko, ba't naman ako magagalit? Buhay mo yan, tsaka katawan mo yan.
binigyan lang kita ng pagkakataon na makapasok sa amin. Yun nga lang, ba't ako magagalit kung talagang hindi mo kaya? Yun nga lang, na-disappoint ako kasi nga, 1 taon mo kong nililigawan na may pasok kita dito. And then 3 oras lang, aalis ka na. After ng mga 3 months, nag-message uli siya sa akin. Sir, baka pwede kitang matawagan. May gusto lang akong ipaliwanag. Alam ko, hindi ko na hinihiling na maniwala ka sa akin. So, hindi ko muna siya pinansin. After 1 week, nangungulit-ulit. Sige, sabi ko, sige, tawag ka. Ito yung explanation niya sa akin. Sir, ang totoo niyan kasi, nung nadyan na ako, tumawag sa akin yung Canadian Tire. Canadian Tire. O, sasabihin ko na. Kasi marami namang Canadian Tire na lumalapit sa amin eh. Hindi lang 10 Canadian Tire na yung nakausap ko. Tumawag sa akin yung Canadian Tire. Ang sagot niya sa akin, ay, hindi pwede yan. Lilipat ka na lang ng basta-basta. Ipauwiin kita. Sabi niya ganun, pauwiin kita. I-report kita. Pero ito, ilang beses ko nang nasabi to sa mga vlog ko na hindi ko madalas itong ginagawa ng vlog, pero madalas ko nang may pahaging ako sa vlog ko na marami akong kakilala dito na yung mga victims of abuse, yung mga hindi na marirenew, yung mga wala nang chance na makahanap ng ibang malilipatan. Ang ginagawa talaga nila dahil nga ay ito na yung opportunity eh. Ito na yung trabaho. Hindi na nila pwedeng pakawalan. Pag hindi nila sinunggaban, baka may makukuha ang iba. Ang ginagawa ng iba, hindi na nagre-resign. Yung iba nag-aawol na lang, lumilipat para makuha yung employer na mag-sponsor ng panibagong working permit. So, nung bago niya ako tinawagan para makalipat sa amin, sir, kausap ko yung employer ko dito sa Canadian Tire. Ang sagot naman niya sa akin, anytime pwede daw ako lumipat pag nakahanap ako ng employer na mag-sponsor ng LMIA, ng working permit. So, akala ko okay na. Ang sagot niya sa akin, anytime daw pag nakahanap ako, pwede na ako lumipat. And then nagulat ako, nung tumawag nga siya sa akin, sagot niya sa akin, sir, tinakot kasi ako ng employer ko. Sagot niya sa akin, pauwiin daw ako. Sagot niya sa akin, hindi pa pwede yan. I-report kita, ganun-ganon. Kaya natakot ako, bumalik po ako. Ngayon, pagbalik ko, nakabakasyon pala yung mga kasama ko. Walang ibang tao, ako lang ang tao. Kaya anong nangyari? Kailangan niya ng tao. And then after daw ng 1 week, sinabihan daw siya ng employer niya, sagot daw sa kanya, open pa ba yung dairy farm? Nalilipatan mo. Ay, wala na, sir. Baka nakakuha na si Sir Perds ng bago. Sabi niya ganon. Ay, ngayon, sir, pwede ba akong bumalik dyan? Ay, sabi ko, wala, Brad. Sana kinausap mo muna ako. Tama. Sana tinanong mo muna ako kasi para na-share ko sa'yo yung mga experience, yung mga pinagdaanan. Alam niyo ba, ito yung mga kadalasan tanong na natatanggap ko. Kagaya nito, sir, may 2 years working permit ako, nakaka 5 months pa lang ako. Itong employer ko, pauwiin daw ako. May isang kababayan tayo, inihatid na sa airport. Tumatawag sa akin, sir, nasa biyahe na kami, sir, nasa airport ito, nasa biyahe na kami, kasama ko yung employer ko, inihatid na ako sa airport. Sir, anong gagawin ko? Ang ginawa ko, sinare ko lang sa kanya yung experience ng mga taong na-meet ko. Yung mga taong talagang naka-experience nun. Sabi ko, alam mo, out of 20 person na kausap ko na sinabing pauuwiin daw sila, lahat na dito pa. Lahat nung sinabing pauuwiin daw sila, lahat na dito pa, lahat naka-renew pa ng working permit, yung iba naka-apply pa ng PR. Anong nangyari sa kanila, sir? Sabi ko, pauuwiin daw sila kasi naghanap sila ng panibagong employer. Pauuwiin daw sila kasi nga daw, hindi daw sila maayos na magtrabaho. Pero as long as may valid working permit ka, you can still stay here in Canada. Wala silang kakayahan na pauwiin ka. Unless talagang may ginawa kang krimen na ganon. Pero yung dahil lang nakabasag ka or dahil hindi nagustuhan yung trabaho mo, pauwiin ka na, hindi pa pwede yan kako. As long as valid yung working permit mo. Alam mong ginawa nung subscriber ko, pagdating niya ng airport, iniwanan siya ng employer niya, hindi siya sumakay. Ang ginawa niya, nagtaxi siya, pabalik, tapos nakahanap siya ng ibang malilipatan na employer.
Galing ah. Oo, hindi nga. Totoo. Yun yung base sa mga natatanong ko. Kasi, sa totoo lang, saan ba ako natututo ng mga sineshare ko sa inyo? Ay, sa kanila din. Sa mga subscribers din natin na nakakausap ko, lumalapit sa amin. Lumapit sa akin, sir, baka pwede mo ko ipasok dito. Ano bang sitwasyon mo? Sir, yung employer ko, hinahanap ako. Hindi na ako pumasok kasi abusado. Ngayon, tinatawagan ako, pauwiin daw ako. O, hanggang ngayon naman, ilang buwan na ako dito, wala akong trabaho nga lang. Hindi naman ako pinauuwi. Hindi naman ako mapauwi. Kaya sabi ko, tinatakot kayo niyan kasi siyempre may working permit kayo sa kanila. Pero hindi mag-aaksaya ng panahon yung mga yan para tumawag sa immigration at pauwiin ka. At natanong ko na rin yun sa mga immigration consultant. Sabi ko, what if yung employer ay pauwiin daw tong isa dahil yung isa naghanap ng employer. Wala silang kakayahan pauwiin ka. Kasi unang-una may valid kang working permit. Unless expired na yung working permit mo at hindi ka na na-renew, wala ka nang nalipatang employer, uuwi ka na talaga. Pero as long as valid yung working permit mo, you can still stay here in Canada. Yun nga lang, ang tanong, paano ka mabubuhay? Magbabayad ka ng renta mo, pagkain mo, bills mo. So, kinakailangan may trabaho ka pa rin. Oo nga, may valid working permit ka, pwede kang mag-stay dito. Kaya nga lang, kung wala kang trabaho, magiging homeless ka. Di ba? Kaya nga yung ibang, kaya yun ang nangyari. Sabi ko nga sa kanya, dun sa ipinasok kong yun, na hindi tumuloy, kasi nga daw, sabi daw nung pauwiin daw siya, sabi ko, naniwala ka naman. Ngayon, nung nakabalik na siya doon, sinabihan daw siya, open pa ba yung dairy farm na ay wala na sir, baka nakakuha na po ng iba yun. Sige, pag-apply ka na uli doon, bumalik ka na. Kasi sinabihan na daw sila, hindi sila lahat i-renew. Sabi niya, naku, para nangyari, kailangan lang siya ng week na yon para magtrabaho. Kasi nga, nakabakasyon lahat yung mga tao. And ngayon, hindi na uli siya kailangan, maghanap ka na. Sabi ko, yun lang ang problema. Maraming hindi na talaga marirenew even dito sa Victoria. Nung unang linggo namin dito, naghahanap kami ng mga sopa. Ang dami ko nakikita dito, mga kababayan natin, hindi na marirenew. Nagtatanong nga sa akin kung may alam akong pwedeng malipatan. Sabi ko, kaya lang dito sa amin, isa lang ang kailangan eh. One-man team ka mo, one-man team ako dun eh. Oo, one-man army nga eh. Marami talagang napapauwi. Oo, maraming dyan. Kawawa. Paano kaya yung mga Pilipino dyan eh. Meron pa naman silang chance makabalik, di ba? May chance Huwag lang sila naman mag-overstay or ma-deport sila. Kasi pag Yun na-deport lang, sila, oo. parang, red flag sila, blacklist or like that. Oo, mas mahihirapan So, mas ka kapag maganda, umuwi na lang sila. Oo, kung talagang wala ka nang mahanap, umuwi ka na lang. Pwede naman bumalik. Pwede naman pero- bumalik. Kung meron man nakakapakinig sa atin or nakakapanood sa atin ng ganito, alam natin, sasabihin yan. Madali na sa inyo sabihin na umuwi na lang kami. Ito may comment na na nagpasan. Pwede bang ibaba yung comment? May nabasa ako doon, Sir Perds, ano yung sabi niyon? Yung saan Ano ba yung yan? comment? Saan ba? Yung Sir Perds, yung kay Mang Jose, ibabanggitin ko na kanina eh. Teka, Anong sabi? ito? Anong sabi? Sir Perds, Hi ka naman. ka naman kay Mang Jose In the Philippines na. in the Philippines na. Alam mo bang may nabasa akong comment? May nabasa akong comment doon sa vlog ko. Hi Sir Perds, hi ka naman kay Mang Jose in Philippines na. Yun nga, yun nabasa akong comment. Sir, paano yung mga vlogger dito sa Canada? For example, Alan in Canada, Perds in Canada. Mga hindi na rin yung umuwi na. Paano mangyayari doon? Alan in Philippines na ba ang mangyayari doon? Yung comment na nababasa ko. Sabi ko, wala, hindi natin alam kung anong gagawin nila doon. Kaya, yun nga yung isang reason ko. May nagtanong nga sa akin, bakit daw hindi ko gawing Perds in Canada? Sabi ko, hindi ko naman po sigurado na mag-i-stay na ako dito forever sa Canada. So, paano kung uuwi ako ng Pilipinas? Nadala-dala ko yung Perds in Canada. Kaya, okay na yung pangalan lang. Generic na lang na gano'n. Nako, delikado pala yung sa akin na kwento namin sa Canada, ano? Pwede ba lang mabago po? Mark, Hindi, kwento naman eh. PR ka naman eh. palitan mo na, Mark. PR Kwento ka naman, bro. Mark eh. Okay na yun. Oo, Sige PR po. ka naman, Mark eh. 2 days notice. Naging kwento na lang talaga. Kwento namin lang. Kwento namin.
Kwento Hindi, namin totoo, yan. yan, yung nabanggit niya, yung hi ka daw kay Mang Jose. Actually, yung kay Mang Jose, I don't know kung napapanood nyo ba yung kay Mang Jose. Oo naman. Oo, ayun. Yun. Natawag yung attention ko noon nung nakita ko yung isang video niya na nag-viral na yung mga anak niya uuwi na daw. Kung nakita niyo siguro yon yung parang sabi niya, mga anak, lalaban tayo kaya lang hanggang dito na lang. Yung mga anak niya na parang Nakita ko kabababa lang ng school bus tapos School, yeah. yun, ganon. Ngayon, may mga nag-comment sa akin na nagre-reach out na sagutin ko daw si Mang Jose. Ngayon, si Mang Jose naman, pagtingin ko nung page ko, may message na pala sa akin. So, sabi ko, tawagan mo ako. Ako, usap kami ni Mang Jose. Madaling araw na yun sa kanila. Ngayon, sabi ko, sige, ipapasok kita dito sa amin. Kaya nga lang, kailangan mong mag-sacrifice na dito ka, yung mag-ina mo. Kasi yung asawa ata niya, kung hindi ako nagkakamali, nakakuha pa, may status pa eh. May status pa yung asawa niya at saka yung mga anak niya. Pero siya out of status na. Sabi ko, kung gusto mo, lilipat ka dito sa amin, dyan na muna yung mag-ina mo, sacrifice lang. Kasi marami akong kakilalang ganun, na nagkahiwalay muna silang mag-asawa, magkalayo sila, pero both sila nasa Canada, kinakailangan ng isa ng status. So, nag-usap silang mag-asawa nun, madaling araw, ginising niya asawa niya, nag-send pa siya sa akin ng picture nun. Ang sabi kasi niya sa akin, sir, hindi ba pwede na yung magiging papel ko is, yung kasi supervisor, para yung mag-ina niya, under sa kanya, magiging open work permit. Sabi ko, kasi base sa experience ko, maraming farm ang nagbibigay ng chance dun sa mga galing Tim Hortons, McDonald's, food counter, at kung ano-ano pa, nagbibigay sila ng chance na maging farm worker ka kahit wala kang experience, pero general farm worker ka lang muna. Hindi agad-agad supervisor. Kasi natanong ko na rin to dun sa mga consultant na kaibigan ko at saka dun sa nag-aasikaso sa amin ng LMIA, ang sagot nila sa akin, sabi ko, tinanong ko na dati, pwede ba ito, si ganito, galing food counter, galing Tim Hortons, supervisor kagad dito sa amin para yung papel niya, ma-sponsor niya yung kanyang mag-ina, yung spousal sponsorship. Hindi pwede first kasi pag nakita ng immigration, galing siyang Tim Hortons, wala siyang experience sa farm. And then antemano, supervisor kagad siya sa farm. Marireduce yan, questionable yan. Okay sana kung may experience na siya as general farm worker, and then after that, pwede na siyang mag-supervisor. Okay, yun. Related. Yeah. So, sabi nga ni Mang Jose sa akin, kung pwede nang gano'n, sabi ko, hindi. Kailangan muna, magtitiis ka muna kahit 1 year lang na general farm worker, and then after that, pwedeng i-apply ng supervisor para ma-sponsor mo na yung mag-ina mo. Kaya nga lang, parang hindi ata niya kaya nang magkalayo sila na magtitiis siya ng gano'n. So, the following day, nakita ko yung upload niya, parang akala ko okay, nakakuha na siya ng status eh. Sabi niya, okay na, ganito, na praise God, na sinagot na yung natin. And then nagulat ako, umuwi na lang siya. Sabi ko. Tapos may mga nabasa uli akong comment do sa vlog ko. Sana inaccept na lang ni Mang Jose yung offer mo, ganito, ganon. Di sana na dito pa rin siya. Pero hindi ko alam, baka may iba naman siyang plano, kaya mas pinili muna niyang umuwi. Kasi ito yung isang napansin ko. Mostly doon sa mga farm dito, pwede kang maging supervisor sa papel. Yun. Supervisor ka sa papel, pero sa papel lang yun. Yung trabaho mo, ganun pa rin. Walang nagbago. Walang nagbago. Ginagawa yun ng mga sir, boss, amo, baka pwede mo akong gawing supervisor. Kasi gusto kong makuha yung mag-ina ko. Kagaya dumating kami dito, doon sa previous job, sa previous work ko, tinanong ko na employer namin. Yung unang nagpasok sa akin dyan, yun din yung sinabi sa amin, ay, mabait si boss, pwede kayong kagad gawing supervisor para may sponsor niyo yung mag-ina nyo kahit hindi pa kayo PR. Ah, pwede ba yun? Oo. Magsabihin nyo lang, supervisor na papel ang kailangan ninyo para may sponsor niyo yung family nyo. Kinausap ko yung employer doon sa previous na trabaho ko, sir, pwede nyo ba kaming gawing supervisor? Ang sagot niya sa akin, hindi, magtrabaho muna kayo, kumuha muna kayo na experience. Then after that, sige, walang problema. Madali yung kausap, gagawin ko kay supervisor.
So, sabi ko, ayos, makukuha ko yung mag-ina ko kahit na hindi pa ako PR. Kaya lang, ito na. Nung nagkahigpitan na yung mga immigration rules, ang dami ditong dumadating na cook, which is Mhm. yung cook, pag dumating dito or yung mga food service supervisor, nakukuha nila yung family nila. Can you imagine, kadarating pa lang, may na-meet ako dito sa Suri. Sir, subscriber mo po ako. Nasa Pilipinas pa lang, pinapanood ko kayo. Baka Ilang po yan. buwan ka na dito? Isang buwan pa lang po. Sir, invite kita. Next month, darating yung mag-ina ko. Sabi ka, teka. One month ka pa lang dito, tapos next month, darating yung family mo. Mhm. PR ka na ba, sir, nung dumating? Hindi, sir. Ako, supervisor. Kaya na-sponsor mo yung family mo. Oo. So, next month, parating na po sila. So, na dito na yung mag-anak. Nakuha ka agad niya. Ang ending, walang pathway to PR. Ang Aray. ending, tumaas na yung median wage. So, kinakailangan taasan yung kanyang salary ng Sweldo. nasa $30 para ma-renew siya. So, ang ending, ayun, yung buong family umuwi. So, ang sabi ko, teka, parang hindi practical na supervisor ako, kukunin ko yung family ko. Kasi anytime, pag hindi ako na-renew or hindi ako, nagkaroon ng status, damay-damay kaming uuwi. So, sabi ko, tinarget ko maka-apply ng PR. Kaya nung tinarget ko yung maka-apply ng PR, at nung lumabas yung Bridging Open Work Permit na may eligibility na ako, sabi ko, dito na lang kayo mag-antay. Dito na lang tayo mag-antay. At least kahit pa paano, may naantay tayong PR. Naka-open work permit tayo. Sabi ko, mas kahit pa paano, mas safe pa tayo kahit pa paano. Pero hindi pa rin ako nagiging kampante kasi nga pabago-bago ang rules ng immigration. Kaya nga sabi ko nga, kung halimbawa supervisor yung papel mo at kukunin mo yung mag-ina mo, wala kang pathway to PR, parang tagilid. Kailangan mo na, naka-apply ka na ng PR kahit pa paano bago mo kunin yung mo. So, ang nangyari nga doon sa mga ayon, kaya nakuha nila yung family nila dahil sa supervisor. Kaya sa madaling sa farm madaling maging supervisor. Mhm. Kaya nung sinabi ko doon sa boss ko, boss, wag mo na pala akong gawing supervisor. Kasi naka-apply na ako ng PR. What's the point? Nagagawin mo ko supervisor, pero yung trabaho ganun din naman. Ganun din. Para lang makuha yung family ko, ay nakuha ko na yung family ko. Kumbaga sa pangalan lang, no, sa job description. Oo. So ganun. Kaya nga sabi ko nga, yun yung ibang kagandahan sa farm. Pag nasa farm ka, ikaw ay gusto mong kumuha muna ng experience as general farm laborer. And then after that, kung mabait naman yung employer mo, boss, baka pwede mo akong gawing supervisor. Gusto ko i-sponsor yung mag-ina ko. Kaya nga lang, marami akong kakilalang ganun eh. Kinuha nila yung family nila dahil sa supervisor yung papel nila. Pero make sure na may pathway to PR. Kasi kung walang pathway to PR, baka pare-pares kayong family mo na manganib dito. Dito kayo lahat, sama-sama kayo. Kaya lang, baka mamaya, sama-sama din kayong uuwi. Tama. Yun ang para sa akin na, hindi ko naman masisisi yung iba. Kasi siyempre, ang purpose ng iba, kaya ka nag-Canada, makuha mo yung family mo. Family. Oo, nasasabik sila eh. Hindi mo naman pwedeng i-judge yung desisyon ng iba eh. Kaya nga lang, kung sa practicality talaga, hindi ba mas maganda i-secure mo muna, naka-apply ka ng PR bago mo kunin yung family mo para kahit paano, kagaya nito, nung naka-open work permit na kami, nung nakuha ko nga tong trabahong to, dahil naka-open work permit kami, ayaw ko munang iwanan yung employer ko nga kasi nga, sabi ko nga, stay na lang muna ako. Nabanggit ko na nga to kanina, stay na lang muna ako sa dairy farm. Pero kung hindi farm tong in-offer sa akin, baka hindi ko to tanggapin. Kasi nga sa ngayon, ang exempted is yung farm, agriculture, healthcare, at saka yung construction. Yun pa yung kahit papano nag-o-offer ng LMIA. So sabi ko, kung nadito ka sa agriculture, at kung halimbawa nagkandaletse na naman ng immigration, hindi mo masasabi kasi nangyari na daw to before, especially sa BC12. O cancel lahat ng application. Pero dahil nasa agriculture tayo, kahit pa paano, pwede kong kausapin yung boss ko, boss, cancel yung application namin lahat, ganito, ganan. Baka pwede mo na lang akong i-apply ng LMIA. So, may status pa rin.
Di ba? Kumbaga, nandun pa rin tayo sa assurance na kahit paano, may status pa rin tayo. Pero sa totoo lang, medyo yung utak ko parang nag-iba. Nag-iba siya nung nakuha ko lang, especially nung nakuha ko tong trabaho to. Na parang sabi ko, may experience, ang haba na rin pala ng experience ko sa dairy farming. And then ngayon, na nadagdagan pa dito. Nadagdagan pa nung I know how to drive ng mga tractor, nung trailer truck, nung lahat ako na lahat dito eh. O parang tapos natuwa pa ako nung minsan, nung sinabihan nga ako nung boss ko, kasi nga wala akong ibang kasama, ako lang lahat eh. Sabi niya, you will do everything here, you will learn everything here. I want you to manage this. I want you to manage this farm. I want you to be the manager of this farm. So nagkakatawanan na lang kami ni Macy, sabi ko, sa lahat ng manager, ako yung walang tao ah. Sabi ko gano'n. Kasi nag-iisa na lang ako dito eh. Manager na. Hindi pa dumarating sa isip ko ng gano'n. Kasi sabi ko, ang dami, kumbaga sa 100%, nasa 5% pa lang ako. Marami kang dapat alamin. Hindi lang puro driving. Kumbaga, nag-iisa nga lang akong worker dito. Ako lahat ng kumikilos. Ako na lahat ng kumikilos. Pero meron kaming apps na doon lahat kikiin mo kasi hindi na ako nagme-milking eh. Saka doon sa pinalisan ko, wala akong Magaling ginawa. ka na, Sir Ferds. Baka nakakailangan. Yung gano'n yun. Magaling tayo dyan. Baka naman. 4 hours, biroy mo, 4 hours kang milking ng gano'n. 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon, 4 hours sa gabi. Wala kang ginawa. Parang na-burn out ako noon. Parang sabi ko, araw-araw wala akong natututunan kundi ganon. Parang umaga, hapon, gabi. Hindi kagaya dito, ang dami kong natututunan. Parang magsawa ako talaga. Kaya sabi ko, hindi naman sa parang minsan malikot yung isip ko. Sabi ko kung halimbawa pala nagkanda loko-loko lahat yung immigration, ganun. Parang nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ano ngayon kung talagang yung kapalaran namin? At least may Canadian experience ako na masasabi na pwede kong magamit na ano yung trabaho mo o parang all around, parang ikaw na lahat yung nagmamanage ng farm. Parang nagkaroon ako ng Sir Ferds, yung sa mga yung sa mga naging experiences mo for the past years, kung ibabalik natin para sa mga viewers, ano yung top 2 na lesson na pwede mo namang i-share sa amin? Top 2 lang. Ganun, that's Sa beautiful. experience dito sa Canada na? Halimbawa, yung kasi maraming maraming nangangarap pa rin talaga na pumunta ng Canada, no? So ngayon, with all those experiences na nakuha mo, with the farming, with the system dito sa Canada, ano yung makakatulong sa kanila? Yung top 2 lang siguro. Sa akin siguro kung talagang gusto mong mag-stay dito sa Canada, kasi ako hindi ko linya yung dairy farming eh. Hindi ko talaga linya yung dairy farming. Wala akong alam diyan. Kaya pag nakakabasa ako ng comment na nung una, ito ma-share ko na lang medyo segue muna tayo ng konti. May isang content creator na alam kong siya yon. Lagi siya nagko-comment, sus, wala ka namang alam dyan sa dairy farm eh. Sige nga, kung talagang marunong ka, anong tawag mo dito? Anong tawag mo dito? O anong tawag mo dyan? Ginaganon niya ako. Ngayon, sa akin, hindi ako nakikipagpagalingan. Sa inyo na ako. Kayo na ang may title ng dairy farmer sa Canada. Kayo na yung vlog. Kayo na, hindi ako nakikipagpagalingan. Sa inyo na yan. Sabi kong ganon. Kasi talaga ako, hindi ko linya to. Iba ang linya ko. Ang hilig ko talaga, electrical, welding, yung mga yan. Pero ito yung gusto kong, sabi mo nga, yung tanong mo nga, na gusto kong sagutin. Huwag kayong mag-focus kung halimbawa, ang linya mo is healthcare. Ang linya mo is food counter. Pero hindi ka mabibigyan niya ng pathway to PR. Pero ang dream mo talaga, mag-stay ka dito sa Canada. So, kailangan maging flexible ka muna. Darating yung araw, pwede mong balikan yan. Ang targetin mo muna, yung makakapagbigay sa'yo ng pathway to PR.
Kasi kahit na-targetin mo, gusto ko talaga itong Tim Hortons, ayokong umalis dito, kaya lang walang pathway to PR. Gusto ko talaga itong McDonald's, kaya lang walang pathway to PR. May pathway to PR nga, kaya lang ang taas ng CRS score eh. So, dito na lang, mahanapin mo muna yung may pathway to PR, i-secure mo muna yung PR. Pag secure na yung PR mo, saka mo targetin yung gusto mo. Kagaya nung na-interview ko si Kuya Jan, si Kuya Rodolfo nga. Nurse siya sa Pinas. Pagdating dito, farm worker siya. O, mahabang panahon na farm worker siya bago niya tinarget yung makabalik siya sa nurse, pagiging nurse. So, may right timing. Hindi pa pwedeng targetin mo kagad yung tinatarget mo kung wala ka naman pathway to PR at mawawalan ka ng status. Yun yung isang gusto kong, sabi mo nga, yung gusto mong ma-share na experience na kasi ang nangyayari kasi doon sa iba, kaya ang daming mapapauwi ngayon. Napanood ko nga doon kay Henry Umaga Diaz. Dito pa lang yung sa Victoria, napakarami ng mapapauwi. Ang nakikita kong reason niyan, hindi ko alam Hindi ko alam kung yun yung pero marami kasi ako nakausap na mga food counter, mga nasa sales na hindi na marirenew. Binigyan ko sila ng advice, tryin yung makapasok sa farm. Hindi man dairy farm, sa farm, sa agriculture. Kasi kahit papano, nag-o-offer pa yung mga yan ng LMIA. Exempted pa ang farm. Ang problema, ayaw nilang, kumbaga, lumabas dun sa comfort zone nila, lumabas dun sa pagiging food counter nila. Yun ang nakikita kong dahilan. Kasi kung talagang gugustuhin mo, may paraan. Ayaw mo nga lang talagang, hindi ko talaga linya yung farming hindi ko naman masisisi. Gusto talaga nila yung ganun. Saka yun talaga yung kailangan ng Canada, Kuya Fred, yung agriculture, construction, trades, yun nga. Lalo na kung gusto mo talaga yung kailangan mo ng LMIA, no? Yun talaga yung target ng Canada. Yun. Healthcare. So, yun talaga yung pagkailangan mong tunan ng pansin. Kaya nga sabi ko nga, alam ko hindi nyo linya to. Ako naman hindi ko din to linya. Pero niyakap ko na lang kasi nga, ito yung may pathway to PR at hindi ko, sabi ko nga, until now, hindi pa rin nagsisink in sa utak ko. Minsan nag-uusap kami mag-asawa, sabi ko, hindi ko lubos maisip na makakapasok ako sa dairy. Kasi nung nasa Pilipinas ako, ang mga trabaho ko lalayo, nasa SM, Ace Hardware, SM Appliance, nag-bus conductor ako, nag-Toyota, nag-Laguna Technopark. Kung malayo sa dairy farming Tapos ngayon sabi ko, pag naiisip ko na dito ako, sabi ko kay Mrs. Tapos ngayon, mag-isa lang ako dito, ako nagpapatakbo ng farm, ako yung nagtatrabaho sa lahat. Sabi ko, hindi ko lubos maisip. Tapos ngayon, mayroon na pala akong Canadian experience sa dairy farming na ilang taon na. Sabi ko, hindi ko lubos maisip na gano'n. Ang layo ng mga experience ko sa naging trabaho ko ngayon. Kaya sabi ko hindi nga, kami magugulat, Sir First, na one time maging kapitan ka. Magkakumpiyansa, may barko dyan, no? Baka ipa-drive din sa'yo yan. Oo nga, kanina. Baka ipaaral din sa'yo manihuhin yung barko dyan. Kaya nun, Ka. naku, patay tayo dyan. Hindi ako marunong lumangoy. Yun lang. May best naman eh. May best naman dyan eh. Gusto ko ma-experience yung gusto ko ma-experience yung crabbing at saka yung oyster. Kasi ang lalapit lang sa amin. yun. Pandi, pag nakatawid kayo dito sa sa Vancouver Island, pasyalan nyo ako dito lang, malapit lang kami sa Swartz Bay. Hindi Total- yung lang, sa may port lang. Oo, sa port lang. Okay. O Pag pag baba mo lang- Sabi mo yan, pag napasyal kami dyan sa Victoria, message pala. kita. Lahat ng pupunta ng Victoria, hindi maaaring hindi kayo dadaan dito sa Oo. amin kasi kalapit lang namin ng port. Pag lapag Doon na. Oo. Swartz Bay Port. Okay. Swartz Bay Port. Ang lapit lang. Kalapit Ayan lang na. namin sa Alam port. na. Kaya Ganda. minsan nga pupunta ako sa port, papalipad ako ng drone diyan kasi may gusto kong kunan ng angle, yung mga ferry na dumadating. Oo, lapit lang. Kaya Yun. May message na natin, Sir saka- Ferds. Sir Ferds, baka naman pwede maka-experience ng milking dyan.
Ay, hindi na kami nagmi-milking. Hindi na kami nagmi-milking. bro. May Hindi na kami nagmi-milking. Oo, yun ang Sayang, nawala. Yung yung mga Sayang. baka nakakatuwa. Yung mga baka, Ganon. yung mga baka Talaga, kung saan gusto ko pumapasok yung sa milking. sa milking. Sila Sila na. talaga. Wow, ayos ah. Free yung Kuya Ferds, yung milk sa inyo. Yung yung milk milk. yung milk nakita ko nasa mga market bumili nga kami, okay. Sabi ko okay din nga dito yung ano. Okay nga, sabi ko nga dito ko naranasan yung hindi ka na masisipa ng baka na naglalagay ka. Yung robot nang gumagalawa noon, yung robot na. Wow. Pero similar din talaga siya sa sa previous company mo. O Similar diyan production na sila diyan ng pagdating sa process na, yung kumbaga. O hindi. Hindi, kasi, doon sa dati namin, kinausap ko dati, lobat na yung headset, yung meta ko. Ayaw mo na, dito na lang, yung speaker na lang nito. Doon sa dati namin, gusto ko sanang matutunan lahat. Kasi meron dong nagpapakain lang ng lahat ng nagmi-mix siya doon sa feed wagon. Yung loader mo, tapos ilo-loader mo yung damo, tapos may mixer na malaki. Yun, may gano'n lang ang trabaho. Merong milking lang, which is kami. Merong nagbi-breed lang. Merong naka-assign do sa mga calves, do sa mga guya, yung maliliit na baka. So, iba-iba yung assignment namin. Kaya nga, ng pag-araw-araw, yun at yun lang ginagawa mo, nakakaano din eh. Parang, Kasawa ba yun? Oo, nakakasawa din. Sabi nga nung mga kasama ko, bago ko kinuha to, dito sa trabahong to, kahit pikit, matatapos mo yung trabaho. Yun. Kasi nga, alam mo na, paulit-ulit na lang eh. Pero dito, parang dito, yung lahat ng trabaho dun, pinagsama-sama, dito lahat. Yun ang ginagawa ko. Wala lang yung milking. Doon, nakapikit ka, nagme-milk ka, no? Oo, naka-live pa nga, 'di ba? Naka-live ka, nagme-milking, ganon. Yun lang kagandahan sa farm pag nasa dito sa ganitong trabaho. Nahahawakan mo yung cellphone mo, pwede ka naka-headset, kausap mo yung family mo, may kausap ka, may katawagan ka, naka-headset ka habang nagtatrabaho. Oo, hindi kagaya ng ibang trabaho na pag pumasok ka, bitaw mo na yung cellphone mo sa locker na lang, break time lang ulit, 30 minutes, pag-out na ulit. Oo. Ganda. Yun ang Ganda pala kagandahan. ng work. Ayun, no, bago Ganda din pala magkalimutan. Hello po Sir Robby, kamusta po? Uy, si Sir Rob. Ayan, si Robby. Hello, Sir Robby. Pumasok sa farming kahit hindi agriculture. Tanggalin ko na nga. Ayan. Pala yun. Sa Meta. Down. Wala si Sir Ayun, Pards. kamusta Nag-enjoy. po? Kamusta sa loob? Nag-enjoy ako sa discussion. Wala na naman. Pag may Shout bumababa, nawawala eh. Shout out. Gusto ko rin yan matutunan yung pag-milking actually. Ng dalawang kamay. Dalawang kamay Milking. Madali lang yan. Kailangan mo lang magpa-seminar kay Gerson. Par, turuan mo na. Puntahan kita sa downtown. Ang daming pwedeng i-milking dyan eh. Ayun. Ayun. Lalo pag summer. Ano bang milking yan? Walmart. Ibang klase. Kala ko kung Ganun eh. Ikaw ganun. Nakapikit pa, no? ibang milking yun para. Sorry naman. Ibang milking Iba yan eh. Panis yung Tapos- pagnopas kasi nilamutak mo na eh. Panis na yun. Dapat yun. Suwabe lang dapat. Katulad nung kay Sir Ferg, swabe. Oo. Nilamutak mo pa rin. Wala na yun. Kaya nga. Idol talaga yun. Yun. Okay, nakabalik yun. Hello po, kamusta? Sir Ferds. Okay naman yung audio, Sir Ferds. Okay naman, okay. Nalobat na yung meta Parang 3 hours lang ata yung meta or 2 hours. Oo, Pag simula nung nag-live tayo, ilang oras na ba to? 3 hours na. Yes, no? Wala kayong Ganun po pasok talaga bukas? live namin. Ang sarap ng kwentuhan. Holiday? Wala na, Wala. wala ako Friday. Yun holiday. Yung pang-isa. Yung pang-isa na Holiday. gustuhan ko dito. Oo. Friday, Saturday, wala na akong pasok. Oh, yes, sarap. Ay, di ba kalimitan yung Sana Friday, Saturday, yun yung may mga concert. Ay, mahilig ako manood ng Ah. concert. Ayun.
Yun yung mga tugtugan, mga ano. Ako lang pala may pasok sa inyo bukas. Ano yun, holiday kayo or something? Holiday. Oh, good Long Friday. weekend. Holy Week. Walang Hanggang holiday Friday kasi sa... yun, men. Walang holiday sa hospital eh. Yun lang ano Ay, sa sa amin. bagay. Yun lang. Sa amin din, walang holiday sa amin. May pasok ako bukas. Oo, hindi natutulog ang balita. Pasok. Yeah. Tsaka maaga yung pahinga ko dito, 5 p.m. Sa amin, may pahinga maganda nga pumasok ng Off holiday. na ng 5. Double eh. Double pay yun, men. Yeah, Sa yun amin, lang. may tempo na holiday, tapos duty ka, double yun. No? Paldo-paldo. Kaya duty tayo bukas. Wala eh. Yun talaga. Pero Sa akin lang, ang nakatulong kasi, di ba napag-usapan nyo kanina yung mga patungkol sa pangalan? Kasi wala na naman. si Boss Mark, Ayun, Si wala. Wait. si Boss Mark, Pasok ako yung pangalan niya merong May Canada. kwento namin sa Canada. Kasi alam nyo, ang experience ko kasi after siguro mga 18 months ako nag-YouTube, mabilis din yung napansin ko rin yung progress. Dahil din sa pangalan. Kasi yung searchability ba ng Canada, Buhay Canada, yung retirement, yan. Mabilis siyang ma-search kaya mas maano yung recommendation ng YouTube para sa akin. So, Sa ano, SEO. kasi pag pangalan, sa akin opinion ko lang to It's only my opinion Kasi pag pangalan ko yung gagamitin ko, walang nakakakilala sa akin At isa pa, hindi pa siya trustworthy yung pangalan. So, hindi ko pa siya pwedeng iharap Totoo. Pero pag nilagay ko yung Buhay Canada, inirecommenda agad ako ng YouTube Pag US retirement, inirecommenda agad ako. So pag nakilala na ako, let's say si Boss Spurs, alam mo, meron na siyang silver button, di ba? Siyempre kung umabot ka na ng gano'n, pwede na ako mag-adjust, pwede ko na ilagay yung tunay. Totoo yun. Pwede ko na ilagay yung tunay kong pangalan. Kasi pag talagang kilala tayo, celebrity, di ba? Kahit wala silang content, basta may pangalan sila, walang content, meron silang mga followers, meron silang mga subscribers. So I don't depend on my name as of now. Yun yung I kahit depend- picture lang ang i-post, mag-ano yun, trend yun. Kaya nga Pero ito ang sa akin lang Kasi meron ding mga kababayan tayo. Although hindi naman ako nagdaramdam, hindi rin ako nagagalit. Meron ding nagka-capture ng aking video. Tapos isineshare nila sa kanilang Facebook. Napapanood ko rin Alam nyo, ako, meron din akong Facebook kasi ka-umpisa ko lang, di ba? Boss Mark, di ba? Nakita ko yung Facebook ko. 8 followers pala ako. Pero yung mismong video ko doon sa isang kabayan natin na isinare niya, umabot na siya ng almost 150,000 views. Samantala, Video mo yun. video ko yon. Pero naka-credit yun sa account niya. Sa account niya. Imbis na i-share niya yung account ko, dinownload niya, tapos isinare niya sa niya. Pwede mo Report mo na report lang, yun. sir. Pwede yun. Pwede mo i-report yun. Report mo yun. Kasi inisip ko kasi kabayan, kaya sa loob ko, pabayaan ko na lang. The belt na yun Hindi ka sa bagay kung di mo mare-report, baka uli gagawin niya yun sa iba Yun. Yes. Parang ganun nga yung kanyang parang ganyan nga yung kanyang Baka yun ang content. content, yung kinukuha niya yung mga let's say Tony interview ganyan tapos yung Yun lang. parang sa akin naging rin dahil I-upload niya sa ano niya, no? Sa account niya. sa Facebook niya tapos yan. So anyway, minsan yung pinag-uusapan nyo yung kung paano nire-recommend ng YouTube kasi ng Facebook. So sabi ko, bakit ito YouTube video ko to umabot ng 150,000 views. Samantala ako mismo nag-upload, wala akong views sa YouTube, sa Tapos Facebook. magko-comment pa sa iyo yun, sir, no? Magko-comment pa na, magko-comment pa sa iyo, ba't wala ka pa daw upload? Hinihintay niya pala no? Wala ka mag-upload. At ang masama pa, ito pa masama, hindi pa siya naka-follow doon sa mismong Facebook ko. Pambihira. Aray. Kasi diba sa Facebook, makikita natin yung mga followers natin, di ba? Siya mismo. Ako pa nga nanonood sa kanya, kasi pinapanood ko yung video ko kasi nakapost sa kanya Na-like mo. page. Ha?
Ilalike Like mo dapat. Hindi Like na and ako share. Hindi mo Hindi na nilike. ako hindi na ako nag-comment Di mo pa kung baga shoutout. ano, parang courtesy. Oo, Sa kaya loob pa ko, okay shoutout na rin ka. yan. Okay na rin para sa akin. Ano na rin. It will come back to me. Yeah, may bawi naman yung mga ganyan. Siyempre, when you do good things happens to you. Kaya parang ganun lang ang iniisip ko. At least mukha mo yun. Tingnan mo naman Mukha si mo yun Surfers. nandun. Ano siya, Oh, relax talagang na. video ko. Tsaka ang mga nakakita pa, yung mga friends namin sa Subscribers Facebook, yung pa nakakita, oh, ang ganito. So, hindi ako nag-post yan. Video ko lang yan, but I didn't post that. Anyway, ayun. Famous problem eh, no? Buti na lang, hindi pa tayo Wala. Kahit nga mag-share So, ng kaya, video ko, ano, wala. So yun nga, yung title yung sa akin, yung kaya medyo mahaba yung pangalan namin ni Mark dahil kina-capture namin yung ano ni Boss Mark, yung aming ano. Yung kay Mark, mga ano yan, kwento namin sa Canada. Nice. So, pag ano, Lapit yan. kwento na lang namin yan. Kwento namin. Kwento na lang. Lagay mo niya, kwento na lang yan, mga lo. Kwento na lang. Kwento na lang yan. Sabihin nila, o ano, kwento saan. Si Boss Arnold, grabe, sinerge ko to dahil di ba nung una tayo nag-meet Ah, bro. last Friday, di ba? Mm. Sinerge ko agad dahil naglalaro ka sa UAAP, di ba? Ano sikat yan eh. Oh, UAE yan. Yan eh. UAAP, Warriors. di ba? Dati medyo Napanood- marunong tayo nag-basketball dati. Tapos napanood ko yung mga interview mo at that Medyo time, lang, sabi ko, celebrity pala tong nakaka-vlog namin. Yeah, Boss Arnold Booker yun eh. Naranasan natin maging celebrity pa ng dalian. Ganyan sila ni James Yap, oh. Oo. Oh, Magka-fish kasi bomb dati yan eh. nanonood kami dyan. Kaya lang hindi kami sa UAAP nanonood. Nasa NCAA yung aming school Ano school ka pa, bro? Sa school Sa master. sa MIT kami nung Oy! college. Mapuwan din Wala pala. bang pala sila. na- Mapuwan din MIT. pala. Cardinals. Go Cardinals. Anyway, history. So, Boss Arnold. So, ayos at namit kita dahil Thank you, sa... bro. Hindi, ako Mahirap talaga yung kaharap si... pinaka-thankful din na ganito, no? Kasi, like me, ano lang ako eh. Kumbaga, beginners ako, newbie ako na YouTube eh. Kumbaga, kayo eh, lahat kayo, ang dami nyo ng mga view, ang dami nyo ng mga subscribers and all. So, parang sa akin, tas lalo na, marami ako nakukuha ng aral sa inyo. Yun yung pinaka win-win dun eh. Yo. Bago na akong kaibigan, may bago na akong kakilala, and at the same time, may natutunan pa ako para doon sa tinataha ko ngayon na, video or YouTube. Yun ang Saka the best. gusto ko rin mag-shoutout kay Boss Perch kasi tignan natin dahil kahit mataas na yung subscriber counts niya. Oo nga, the best. Kaya nga eh. I mean, binibigyan pa rin niya ng time yung mga small time, yung mga small account, di ba? So, at Oo kasi nga, napakalupit. kasi kung magse-seminar to si Board Spurs, baka magbayad pa ako ng ticket. Kung imamonetize mo yung kanya. Enjoy lang. Ilan yung surfers? Ilan ang kailangan mong subscribers to get that silver ball? 100,000. 100,000. 100K. 100,000. Tagal-tagal pa tayo, men. Layo. Pag mo na isipin yung par, mag-bike na lang tayo par. Hindi, nagsimula talaga ako niyan. Ang subscriber ko pa lang, yung asawa ko at yung anak ko. 3 lang kami. Same. Nagsabi Ganun ako din doon kami sa nagsimula. mga kamag-anak namin, subscribe nyo naman ako. Wala talaga. Wala. Oo, Wala parang talaga. hirap, Walang no? Minsan parang yung kamag-anak mo pang hindi susuporta sa Totoo. Aray mo! Aray. Totoo. Nag-subscribe na lang nung alam mo na, nung ano na. Yung sikat Oh, na. nung medyo ano na. Tapos, Iniingay-ingay na. nung umiingay na yung ano. Tapos, continue lang ako. Kasi may gusto lang talaga ako kasi gusto kong gumawa ng video, gusto kong ma-share yung experience na dito. Right. Kasi nung bago ako dumating dito sa Canada, ito yung mga naririnig ko at ito yung na-experience ko. So sabi ko parang gusto ko ng clarification. Nung nasa Taiwan kami, si ganito, nasa Canada na. Walang nga, 3 buwan pa lang, may brand new ng sasakyan. Mhm. So ang utak ng mga kasama ko, ang isip namin, Mabilis lang.
siguro isang sahod, dalawang sahod mo lang makakabili ka ng kotse. Yun talaga ang isip namin doon nung nasa Taiwan kami. Tapos, uy, grabe si ganito, ganda ng bahay. Ang iniisip namin nung una, pag mga ilang taon ka na, makakabili ka na ng bahay. Tapos nung nandito na kami, doon namin nakakita na renta pala yun. Renta pala yun, yung narerentahan niya, talagang magaganda lang yung itsura ng bahay na narerentahan. Which is, kalahati ng sahod mo, doon na napupunta sa renta. Oo. And ito pa yung isang mga nakausap ko na tinatanong ko kasi, sabi ko, do you think worth it ba na iwanan ko tong trabaho ko sa Taiwan? Oo, worth it. Pumunta ka dito. Ako nga, nagto-200,000 ako dito sa Canada. Sabi niya ganun. Sabi ko, anong trabaho niya? Gusto, mababawi mo yan. Sabi niya ganun, 200,000. Pagdating dito, nagulat ako, yung nagsabi sa akin, nangungutang sa akin. Galing. Sabi ko, teka. Akala ko nagto-200,000 kasi nung pagdating ko dito, tinanong niya ako, sabi ko, hindi, okay lang, may savings naman ako yung naipon ko sa Taiwan. Baka meron ka dyang 800. Sabi ko, teka. Akala ko pa malaki sinasahod nito dito. Tapos nagulat ako, nung nalaman ko yung totoo, na umuoras lang siya ng ilang oras lang, nagte-30 hours lang siya every 2 weeks. Tapos, yung mga sasakyan pala dito, na nakikita kong brand new, ay 7 years to pay, 5 years to pay. So, sabi ko, wala namang masama. Wala namang masama doon. Kaya lang sabi ko, yung mga pag-iisip namin nung wala pa kami dito, nakala ko, makakabili ka na as in cash. Yung pala, hulugan pala yon. Wala ko nakikitang masama doon kasi yung sasakyan talaga naman necessity yan dito Pagpapasok ka sa trabaho, pag nag-i-snow, paano? Malamig. Siyempre, hindi ka makakalakad, hindi ka naman pwede maglakad kung ilang kanto. So talagang, walang masama doon. Kaya lang, ang isa pang nakita kong masama, lang sa pagkuha ng hindi napapanahon, kung dumating ka dito, mayroon ka ng 7 years to pay na bayarin, tapos mayroon kang 2 years working permit na walang kasiguraduhan, kung madudugtungan pa. Yun nga. Yun yung nakikita kong mga bagay na mali, na sabi ko, kung wala ka pang kasiguraduhan na yung 2 years mong working permit ay makaka-apply ka ng PR or marirenew ka, parang paano mo babayaran yung 7 taon na sasakyan? So, hindi ko naman masisi yung iba kasi takot mag second hand. So, sabi ko, yun na i-advise ko lang doon sa mga ang isip ay kagaya ko bago pumunta rito. Pero hindi ko sila ginajudge. Sabi ko nga, kumuha kayo ng brand new, kumuha kayo ng second hand, bahala kayo, buhay nyo yan, kayo magbabayad niyan, hindi naman ako. Kumbaga, naisishare ko lang yung natuklasan ko nung nadito na ako kasi ang mindset ko nung pagdating ko dito, pag nasa Canada ako, yayaman na ako Pag nasa Canada ako, kasi sabi nung kasama ko, 150,000 daw isang buwan Kaya lang, pag binawas mo na pala dun yung renta, yung pala yun. yung internet. May own ka pa minsan. Don't go Oo, beyond may your own ka pa. Negative ka pa. Yun, doon nagsimula. Doon nagsimula lahat na sabi ko, gusto kong i-share lahat nung karanasan ko dito, nung experience ko dito sa Canada. So tuloy lang. Wala akong pakialam kung may nanonood. Wala akong pakialam kasi ang katwiran ko, gusto kong i-save sa YouTube yung nakapunta ako dito sa Superstore. Ito pala ang itsura ng Superstore, Guys, may nabibili pala ditong mga Filipino foods, Ito pala ang itsura ng Costco. Ito pala, yun good lang. Masaya na ako noon. Wala akong pakialam sa views. Wala akong pakialam kung walang manood. Basta gusto ko, i-save ko lang yan. Yeah. Hindi ko naman alam na may nakaka-relate. Hindi ko naman alam na may nalilibang. So tuloy-tuloy lang. Kasi kapag nag-focus ka doon sa views, pag nag-focus ka ng, itong i-upload kong to, 1,000,000 views to. Itong i-upload kong to, 1,000 views to. Madi-disappoint ka kapag hindi mo nakuha yung views na hinahanap mo. Basta enjoy mo lang. Yung ina-expect mo, no? Oo, yung ina-expect mo. Minsan, ang ganda ng Sa topic mo. sa Minsan, ang Horton. ganda. May palipad ka pa ng drone, ng kulelat ang views. Kaya Mark,
Yung drone mo, wag mo munang paliparin yan. Ha? Wala, Garahin mo lang nasa muna yan. marketplace na nga. Nasa marketplace na. Garahin mo, nakapost na. Bininta na. Nasa marketplace na. Garahin mo lang muna yan. May naka-experience ba dito ng ano? May naka-experience ba dito ng may mga kakilala ko maraming ganito eh. Ay, mag-i-start akong gumawa ng vlog. Bumili ng DSLR, bumili ng Insta360, bumili ng laptop. Ang ending walang nasimula na vlog. Aha. Marami yan. Oh, 'di ba? Marami akong kakilalang ganon. Pero sabi ko nga, kapag gusto mo talagang gumawa ng vlog at gusto mo lang naman mag-share ng experience mo, ng mga karanasan mo, cellphone lang is sapat na. Oo, cellphone lang ako. Cellphone lang, sapat na. Cellphone lang din ako. Oo. Para Lahat mas naman tayo madali pa nga nag-start eh. mag-edit, di ba? Yeah. Cellphone. Cellphone, tapos diretso edit sa phone. Oo, diretso edit na. Alam mo, Oo. hindi naman sa ano. Gusto ko yung Adobe Premiere, yung Premiere. Ang hirap Ang para problema, mas convenient yung cellphone, yung Cellphone. iPhone. Hmm. Kahit nasa parking ka, inaantay mo yung misis mo, may binibili. Totoo yan. Di ba? Totoo, hindi totoo. Napaka-practical. Hmm. Di ba, pinsan pag mag-i-imbak ka ng 5 videos mo, yung pag in-edit mo po na yung first, minsan kasama mo yung asawa mo, may bibilin. Pag upo mo, mag-edit muna ako 5 minutes. So yung first 2 minutes ng vlog, tapos next, tapos hanggang sa matapos mo yung isang vlog sa isang araw, pero Minsan nga putol-putol. nasa CR ka. Oo. Masama tiyang ko. Dito. Oo, kahit saan. Yun ang kagandahan sa cellphone. May mga tropa ako dito yung medyo mga ang laro is yung phone nila pero Mobile Legends, 'di ba? Naglalaro sila. Ako editing nag-edit sa Oo, di ba? Yun ang kagandahan nun. Basta ituloy mo lang. Yes. Basta I-enjoy mo lang. masaya ka lang sa ginagawa mo, Yeah. ini-enjoy mo Yes. lang. Hindi mo namamalayan. Kasi kapag nakapokus ka, ano ba yan? Hindi nadadagdagan yung subscriber ha? Yeah. Ano ba yan? Totoo lang, tatlong way lang para dumami yung subscriber mo. Yung unang-una, maghubad ka sa babae. Di ba? Hindi nga totoo. Totoo. Napakadali magpadami. Yeah. Pag naghuhubad ka Pangalawa, mamigay ka ng pera. Yeah. Kaya nga lang, ang tanong, pag namimigay ka ng pera para i-follow kanila, i-share kanila, hanggang kailan kanila papanoorin? Hindi sila solid. Hanggang namimigay ka lang ng pera. Di ba? Mas maganda yung pumalaw sila sa iyo kasi nagustuhan nila yung story mo, Solid. nagustuhan nila yung sharing of experience mo, nagustuhan nila yung ikaw, nagustuhan kanila. Hindi dahil namimigay ka ng pera. Yeah, ito nga yung may na-experience ako recently lang. Nagbakasyon kami dito sa Missouri. Tapos, parang nag-vlog ko lagi. Abangan nyo yung travel vlog namin sa Missouri, ganyan-ganyan. Tapos, may nag-message, inad ako sa Facebook sa Kano. Matagal na silang silent viewer. Actually, binlog ko din yun nagpunta ako Missouri. Grabe, in-invite ko ako sa bahay. Sobrang first time. Sobrang solid na experience. And wala ka man masyadong talagang dami na subscriber. Birthday ko pa nun. Sabi ko, nagluto ng ng kare-kare yung nanay niya, may palabok, tapos may pa-cake pa. Sabi ko, what? Sabi niya, hindi sir, kasi parang sabi niya, natutuwa kami sa vlog niyo kasi family din kami, ganyan. Tapos, ayun, sabi ko, talaga, so talaga nakatuwa. Nandun sa vlog ko nun, sabi ko, eto para sa akin yung YouTube. Kahit wala masyadong views o hindi ganun karami yung yung may nakikilala ka, tapos parang kaibigan mo sa Totoo. Sa totoo lang, ito, may share ko na lang din sa inyo para ma-inspired kayo na ipagpatuloy. Kasi alam ko minsan tinatamad kayo. Walang nanood, walang views, walang Sa totoo lang, Mararamdaman mo talaga yun, Sir Fred. oo, sa totoo lang, yung YouTube, malaking parte ng buhay ko yung binago. Unang-una, yung totoo, yung sinabi mo na kahit saan ako magsuot, Surrey, Richmond, Vancouver, dito. Pagpunta pa nga lang namin dito sa Victoria, ang dami kong namimit. Bumili kami sa ganito, nagpunta kami ng parliament, kung saan, nag-Value Village kami. Ay sir, nanonood po kami sa inyo. Ay sir, ini-invite ko po namin kayo. Yung mga naging best friend ko dito sa Abbotsford, na itinuring kaming pamilya, yun yung mga followers ko din na in-invite ako sa bahay hanggang sa naging, lumalawak yung pakilala mo, lumalawak yung Tapos nagulat nga ako tumambay kami sa basement nila. Sabi,
ito, binigyan ako ng Red Bull yung kulay yellow. Sabi niya, alam ko gusto mo yan eh, ito yung madalas mong iniinom, di ba? Sabi ko, wow, ayos Sabi yung parang simple lang na pumunta ka sa supermarket, bumili ka ng Red Bull, tas parang nasabi mo, oh, ito madalas kong iniinom kasi, alala, ganyan. Na ano nila, parang nare-retain sa kanila na parang Ibig sabihin, para sa akin, nakatutok talaga sila. para sa akin, simple lang yon. Ito nga si Boss Arnold eh. Nanonood eh. Nagsabi lang na parang naka-live kami nun, boss, no? Yeah. Tapos, sabi niya, o sige, sama ako sa picnic. Sama kagad siya. Nakita na kami dalawa. One time. First time nakita. First time. So, nakakatuwa. Ang daming mo nakikilala. Like ngayon, for now, yan, dami ko na kayo nakilala from Canada. Yung totoo mga vlogger na yan. Dahil din syempre sa totoo YouTube. lang, hindi lang sa pera, hindi lang doon sa pera. Yeah. Kasi sa totoo lang, sabi nga money will follow na lang eh. Basta ini-enjoy mo yung ginagawa mo. Pag ini-enjoy mo yung ginagawa mo, hindi mo namamalayan. Sa totoo lang, nung nag-vlog naman ako, 1 taon akong walang kinikita dyan sa YouTube na yan eh. Upload lang ako ng upload, 1 taon wala akong kinikita dyan. Pati yung Facebook na yan. Yung Facebook ko, na-monetize lang siya last December. Last December lang. Upload lang, inire-re-upload ko lang. Tapos itong YouTube ko naman, wala akong pakialam, upload lang ako ng upload. But may pagkakataong ganito eh. Ito yung isang example ko na para ma-inspired kayo na sa tingin mo walang nanonood, na sa tingin mo walang views, na sa tingin mo walang subscriber. Tuloy-tuloy lang akong paggawa ng video. Ngayon, hindi ko na malayan, may isang video ako na yun yung dahilan kaya siya umabot ng ganyang 100,000 subscribers. Yun yung nag-million views ako, na yun yung pinakang malaki yung naging pumasok na income at saka nagpataas ng subscribers ko. So parang ang realization ko niyan sa paggawa ng video, hindi lahat ng video mo magugustuhan. Hindi lahat ng video mo makaka-relate sila. Walang pinagkaiba yan sa pag gumagawa ka ng kanta kung music artist ka. Halimbawa, di ba, kumanta naman si TJ Monteverde ng River Maya na lang. Hindi naman lahat ng kanta ng River Maya, alam mo eh. Siguro may mga tanda ka, bawa ay LC, Panahon na Naman, mga ganon. Pero hindi lahat ay patok. Hinahanap-hanap kita. Merong isang patok. Ngayon, gumagawa ka ng kanta, sa 10 video ginawa mo, parang nag-aantay ka dyan kung mayroong mag-hits eh. Isang mag-hits lang dyan, ay, ganda ng topic nito ni Kabayan. Isang mag-hits lang dyan, yun na yung magpapaboom dun sa channel mo. O, ganun yung na-experience ko kasi sabi ko, upload ako ng upload. 1,000 views, 2,000 views, 1,000 views, 2,000 views. Minsan, jumajackpot, 5,000 views. Tapos, biglang, walang manonood million bigla. views. Sabi ko, anong meron dito? Tapos yun na yun. Ako sa 500 eh. Yung ganon. Kung mawala ng pag-asa, Lods. Kaya continue lang. Go lang ng go. May hit pa rin yan. Sabi nga, parang kung gumagawa ng kanta, parang kung naalala ko yung interview ni TJ Monteverde kay Tony Gonzaga, marami siyang ginawang kanta na walang pumapatok. Isang kanta lang yung nagpa-boom sa kanya ng karir, yung Palagi. Yun lang. Dahil lang doon. Baka si TJ Monteverde yun. Diba yung kay TJ Monteverde, ang dami na niyang ginawang kanta, walang nagbo-boom. Tapos biglang dahil doon sa Palagi, yun lang yung nag-hits. Nakilala na siya. Kaya ganun lang din. Pumatok agad yung kanta eh. Pati siya pumatok talaga. Siyempre, pati yung $7 gumawa, ang- tsaka yung kumanta, papatok din. Kung $7 Isang ang ano lang RPM talaga. nun, yung 2 million views, 14,000 yun. $14,000 yung isang video. Kaya tuloy-tuloy lang. Alright, Not- start na. Upload na. Not bad. Yeah. Not bad. Upload na. Scheduled Ano uploading yung unang na. option? Ano yung unang Back to option? regular. Yung maghubad? Yung maghubad. Yun nga, yung Malaki kung pa hindi, yung ko sa babae yun. Sa babae, sa lalaki, pag hindi ka pogi o hindi maganda yung katawan mo, o yung pangalawa, yung mabigay ka ng pera. Pasto tayo sa pangalawa. Mag-upload na lang tayo. Pass na din. Kaya nga Pass. nag-upload para Pas nga rin ako sa una eh. Pas ako sa una, tsaka sa pangalawa eh.
Yeah, tama. Thanks, Sir Ferds. Pero sa Thanks, totoo lang Advice. hindi ko naman hinahamak yung mga pagkalalaki natin, yung mga pagkalalaki nyo. Alam ko naman na puro kayo gwapo. Pero sa totoo lang Salamat po. ang YouTube talaga parang fair share. Talagang pag nagbigay ka ng value sa content mo, kahit Yeah. ano itsura mo, talagang magba-viral eh. Talagang Totoo naman. viral kahit ano. Hindi, Pero talaga, iba pa rin yung gwapo ka tsaka meron ka ipinakikitang ano. Oo, may impact pa rin eh. Pag magandang lalaki at magandang babae. Iba pa rin impact eh, no? pag hindi, ganun ang napapansin ko Wag din natin eh. wag natin isang tabi yun. Meron at meron impact yun. bro. Talaga merong impact yun, di ba? Gerson, di ba tama? Nakikita ko nga yung yung diet, yung diet Sa ba? gandang lalaki. Gandang lahi lang siguro. Pwede na yun. Pwede na yun. Pwede na rin. Upload na. Ano ba? Galaw-galaw, oh. Thank you, Sir Ferds. Gandang Teka, inspirasyon yan. screenshot ko Nakaka-motivate. para, Thank you. Ipapalo ko kayo. Teka. Ipapalo ko kayo. Screenshot ko nga lang. Screenshot. Ayun, oh. Yun. Dagdag ano yan. Akala yung... Hindi kasi, isa. Gagalaw na yung gagalaw na yung subscribers ko. Madadagdagan ng isa. Yeah. Notification kasi. Parang yung ano mo eh. Tsaka malaking Parang yung sapatos mo, isa lang na yun. Hindi na, dami na, oh. Pero sa totoo lang, Sir Ferds, meron din mga nagko-comment sa akin ng mga taga-Taiwan eh. Siguro mga kasamahan mo rin dati yun or mga... Hindi ko lang sila masyadong na-engage na pero meron din mga padating galing Taiwan. Oo, hindi, kasi ang isang madaling makaalis talaga compare sa Pilipinas is yung cross country. Yeah, galing Taiwan. Kagaya ng galing Taiwan. Middle East. Maraming mga Yun taga nga Middle lang, East eh. yun nga lang, pera-pera. Yun lang. Wala tayo nun. Oo, pera-pera. Yun lang. Kaya, Pera. Kasi ano yun, pero ano naman yun, legit na consultant or fixer? Fixer lang Ganito talaga. kasi ang nangyayari niyan eh. Ganito ang nangyayari niyan ha. Pag yung mga kagaya ng ibang mga nakausap ko na Dubai, Qatar, Kuwait, kung saan-saan, at even sa Taiwan, na doon kami nang galing, bayad na nung employer dito yung process. Yung lahat ng LMIA, yung working permit, lahat na. Sponsor Pati sponsor na lahat yun ng employer. Ang mangyayari, may babayaran ka pa doon sa agency. Yeah. Kumbaga siya yung middleman. Kung sila yung mag-middleman. Which is wala naman talaga dapat. Kasi wala namang placement ang ang pa-Canada eh. Yeah. Yun ang nangyayari noon. Pag sa Pilipinas ka nag-apply, makakaalis ka dyan ang gastos mo lang, yung mga pamasahe mo at requirements mo, at saka medical mo, yung mga ganun lang eh. Yung IPAMS nga, makakaalis ka dyan sa IPAMS nang wala kang gastos eh. Yung sa IPAMS. Kasi binabayaran sila ng employer eh. Binabayaran sila ng employer eh. Pero yung mga pangalan, yung cross-country, wala. Kayo ang magbabayad nun. Oo. Pero yung iba talaga, kumakagat Pero sa ganun. may tanong pa ako kay Sir Ferds bago siya umalis tungkol sa, 'di ba sa farming ang ang linya mo. Pero Opo. marunong ka rin magkatay ng beef, ganyan. Actually, tapos ako ng slaughtering operation. Okay. So, tinapos ko din yun. Marami akong tinake na course, electrical welding at saka, kasi nung nasa Pilipinas ako, nagkaroon ako ng piggery. Kaya nga lang, pag yung free time ko, inilalaan ko siya sa puro pag-aaral. Yeah. Oo, puro education. Kaya nagtapos din ako ng slaughtering operation. Ang plano kong targetin dati dito pa Canada is butcher. Pero iba kasing category yung yung sa baka. Kasi ang baboy, pagka, diretso katay na. Ang baka, bago mo katayin, babalatan mo pa yun ng buhay. Oo, magkaiba yun. Pero parehas lang ang pagkatay. Di pumapalag yun. Papalag yun. Hindi, I mean, kakatayin nyo na, yung bagang tatarakan nyo na. Ng buo. ng Babalatan mo ng buo. Babalatan nyo ng buo. Bago nyo katayin. Grabe, Sir. First, di lang pang milking, pang Hindi, ang nangyari nga sa akin, Pag baboy, hindi mo kakailanganin yung balat eh. Kakailanganin mo yung balat
together with the laman. Pag binili mo yung kailangan may balat, di ba? Hindi, Ang chicharo din. Hindi, dun sa amin, separate yung balat eh. Ay, doon sa amin, pinamimigay lang namin yung mga kaya ang dami kong makakakilala, binimimigay lang namin yung mga laman-laman loob, atay, lahat, saka yung mga balat. Nakakalakad pa sila, Sir Fords. Hindi na, ano yun? Pag nadaan sa likod, binabalik na nila. Nadaan ko ng gout niya. Yun nga lang, Baka naka-wheelchair na. Hindi din ako masyado. Dito nga sa may stock nga kami dito ng beef bigay ni boss tsaka steak hindi din namin mabira ng kasi red meat Pero yung may supply ka pa ng no? May supply ka pa ng steak? Oo, yung unang dating namin dito. Ka dyan, o kaya Nung unang dating namin dito, binigyan nga ako ni boss ng ground beef tsaka ng mga steak. Sabi ko, yung inalisan ko, ground beef na rin ang mga pinamimigay sa amin. Dito, ground beef na naman. Nilalagay ko na lang minsan sa spaghetti, tsaka sa sa mga pasta, ganun. Alin po yung steak? Yung ground beef. Ang mahal. Grabe. Ang mahal ng beef sa Costco yung mga ganyan. Mahal. Dati mga mahal talaga, mahal $30. talaga. Ngayon $60 na eh. Mahal, grabe. Favorite Ay, nung nandun pa ako sa dati, pinamimigay lang namin yun doon sa mga kakilala ko. Makapasyal ng Dati, Victoria. hindi ko nakaabot yung yung Pag nakapasyal kayo, namimigay kayo nun. Di ba yung namimigay kayo ng patatas nun? Sabi ko, hindi ako nakapag-message kay Sir Ferds. Yung patatas, bukod pa yun. Pero yung ground beef, ang dami namin dun. Nagsawa na nga akin, hindi na kami nakain nung pinamimigay na lang namin. Kasi di na rin maluto. Makakasawa na. Lahat na yata ng ganun lang naman yun Kompleto yun. Carrots na lang, tsaka olives, pwede ka na magkaldereta. Oo. Sa bagay, oo nga. Panalo. Hindi, tsaka yung mga giniling. Yung giniling, pwede mong iluto sa iba't ibang gulay yun Yeah, ginagawa kong yung iba, ginagawa kong embutido. Yun, masarap. Embutido. Makapaglipat na, mag-dairy farm. Masarap Di ba, na magbakasyon sa Vancouver. Ang dami ng kakilala Oo. Punta ka lang. Dito lang kami, Sabi ka lang. Vancouver Island. Ayos. Ayun. Kalapit Ano, lang Sir kami ng Arnold? port. Kalapit lang kami ng port. Drive na? Mag-drive nga kami Lapit na dyan lang pala ni Sir Ferds, Magna-drive kami dyan at this coming. Dito lang sa kami, pagbaba mo ng Swartz Bay. Malapit Pero na. hanggang Ontario lang kami, hanggang Ontario From Ontario, gaano kalayo Vancouver? Malayo, di ba? Layo. Ang alam ko Malayo. pag Ontario, pag Kaya yan. ilulong drive mo, 3 5 days. days. 3 days. days. Pag sa drive. 5 days from Ontario. Ay po. 5 days. Hindi, maganda siguro. Pero pag Seattle, gaano kalayo? 2 hours. Seattle, malapit lang Or kasi less. California yan, di ba? Oo. West Hindi, pero Coast, di ba? kalapit lang namin ng airport. Kung mag-aeroplano kayo, kalapit lang airport. Airport, pwede din, pwede. Oo, Victoria. Ang kagandahan dyan sa inyo, Sir Ferds, pag gusto nyo pumunta ng Vancouver, malapit lang din. namin hanggang Malapit lang. Oo, Saka may promo oo. naman yung ferry. Pag gusto namin tumawid anytime para bumalik, ang lapit lang. Lapit Oo. lang. Sa Isang oras lang naman yung ferry. Pag pupunta Mhm. ka Kaya sa airport, advantage magkano yung sa'yo ferry? na. Magkano bayad sa ferry? Ang ferry ay $80. 80? Mahal pa rin. $80. Ang sasakyan. Ang sasakyan mo, Pag may dala ka kotse. Per Per head. head. Para pagtawid mo, may gagamitin kayo. Oo, may gagamitin ka. Per head, 20. Pero minsan, may mga promo. Pag minsan, 3 na kami. 3 na kami. Parang ang isang tao sa amin ay pumapatak lang ng parang $15. Tapos yung Pero- sasakyan namin, $45 lang. May mga promo. Pero yung minimum talaga, $80 yung sasakyan nyo, SUV o kotse. Hindi na kayo kasama doon? Bukod pa yung bayad ng tao? Oo, Mm. bukod Sa pa yun. tao. Kung 3 tao kayo, 20, tapos yung kotse nyo, 80, so 140. Ganun pala yun. Mas mahal pag holiday. Hindi, Yung mga ganun pag long weekend. hindi, Yata ganun din yung hindi ba? Mahaba Ganun lang din ang pila. Oo, mahaba lang pila. Parang naaalala ko dati nung sa Pilipinas, yung Roro. Roro. Oo, parang ganon. Oo, parang gano'n. Parang kasama na sa kasi pag nag-i-import ako dati sa Romblon tsaka sa Mindoro, syempre susunduin kami ng van. So pagka pinasok sa barge yun, parang yun lang yung babayaran. Kahit ilan yung Kasama na yung nakasakay laman. sa loob,
Ewan ko, Kasama I'm not naman. sure. Kung ilan yung nakasakay sa loob, yun na yun, yung van, kung magkano yung bayad, parang yun na yung ano, yun na yung bayad. Hindi na Dapat nga, ganun na yun. No? Dapat nga, ganun kasi ano. Ay, dito hindi. Per head babayaran talaga. Diba? Pero ano, hindi naman binibilang yung tao eh. Nagbibiroan nga kami pag nakasakay kayo sa loob. Hindi Tatago yung binibilang yung tao. Sabi nga nila, bigbibiroan nga yan, nakailang balik-balik na kami. Sabi nga nila, hindi naman tinitingnan ko ilan ng tao eh. Kahit yung iba, mga magtago na lang doon sa likod na nakatinted. Tapos ano, sabihin nyo, dalawa lang kayo. Hindi talaga tinitingnan. Kahit sino makasama ko na tumawid yung mga sinama ko. Sabi nila, hindi naman tiningnan eh. Kung halimbawa, kung punong-puno yung gamit nyo sa loob, ng groceries, ng kung ano, ng kutsyon o kung ano, nasa loob ng tao. Tapos naka-tilt ka pa. Naka 50% Oo, hindi yung naman tilt. tinitingnan. Kaya nga sabi nga nila, honest to goodness na lang talaga. Kasi Ayun dito lang. talaga sa ano talaga, napansin ko kasi medyo matagal na rin ako dito sa Canada. Ang pagkakaiba natin dito sa Canada at sa Pilipinas, so hindi ko naman hinahamak yung sistema sa atin, di ba? Kasi dito talaga yung honesty, yun ang napakahalaga. Nakita mo, pag bibili ka sa supermarket, kahit nasa labas yung mga bag of topsoil, sasabihin mo lang kung ilan yung bibilin mo, ilan ang babayaran mo, ikaw na magkakarga sa sasakyan mo. Let's say, sasabihin mo, okay, I'm gonna buy 10 bags, here's the cash. Let's say $2 per cash, so $20. Kung tutusin, pwede mo nang kuhain yung buong skid na yun eh. Kung 30 kuhain mo, wala naman nag-check eh. Basta sila, umaasa sila na 10 yung binayaran mo, 10 bags ang kukuhain mo. Talagang, kaya lang kumisa na-abuse talaga ng iba. Kasi parang ang Canada talaga, ano siya eh. Talagang honest to goodness talaga dito. Kumisa, wala talagang ano. Tama. Tapos yung mga pagbabalik pa sa mga, let's say sa Walmart, kahit yung nagamit mo na, nabuksan mo na, nasuot mo na, as long as talagang honest ka na, hindi kasya, hindi ko nagustuhan, may ibalik mo, no question asked. Bibigyan ka lang ng resibo. Ibabalik sa'yo. Kasi one time nagbalik ako niyan sa Wilcon sa Pilipinas eh. Sabi hindi na namin ito pwedeng wala na. Final na yung final sale na to, hindi mo na mababalik. So, iba talaga dito. Naka-indicate pa sa resibo, no return, no refund, no exchange. Parang gano'n, di ba? Dito sa Walmart kahit bukas na't lahat Pag binalik mo, no question asked, tatanggapin nila Talagang i-return mo. So, Saka maraming parang honesty store. marami talaga, oo. Tsaka yung gas, ikaw mismo ang maglalagay. Tsaka kahit maglagay ka muna bago ka magbabayad. Pero ngayon iba na bayad muna bago mag-pump. Pero dati talagang mag-gas ka muna. Pagka fill up mo, punta ka sa store tapos doon ka magbabayad. Lalo na pag 200 na yung gas, kailangan bayad muna bago gas. Ganun na, no? Iba na Iba na ngayon talaga kasi talagang ewan ko ba na nadadala na kasi yung mga ibang Canadians kaya ganun Din. Nakaano pala yung Kuya Ferds, yung BC Ferries, na sa report namin last week, subsidized ng federal. Walang bantay yung tindahan. Nagtatayo na sila ng stall. May mga kung ano-ano doon, gulay, canned goods or what. Yung mga mais, mga gulay. Walang bantay. Kuha ka lang doon, iwan mo lang yung bayan mo. Yung sa mga parang Dito na-apply natin yung disiplina, no? Sa Pilipinas talagang Hirap na hirap, no? Hirap na hirap. Hindi, kasi takot tayo mapauwi Nawala ako, David. Nawala ako? Hindi naman. Okay naman. Shout out Sir Yuri Villadares. Nandito ka din? Naligaw ka din dito? Yuri Jan Villa. Solid followers yan. Lagi nanonood yan. Oh, wow. Napalo. Shoutout sa'yo, par. Shoutout. Ayun. Yuri. Yan, napakasaya ng kwentuhan. Masaya ng tambayan. Mark, yun? Yung schedule nyo ng live. Alam ko kay Sir Perds. Anong oras na kay Sir Perds? Maaga pa dito sa kanila dito sa Ontario. 1 o'clock na. Late na din. Alas 2 na dito. Out na yung anak ko. Kakain na kami. Dito, 12 o'clock. Salamat, next time ulit. Thank you, Sir Perds. Next time ulit. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you, Idol. Salamat. Thank you. Thank you. Sir Robby, nice meeting you. Thank you.
Maraming salamat. Alright, bye. Thank you. Mike, Bye. Hey, good Mark. night, good night. Thank you, Sir Mark. Ingat Good kayo. night, Ingat, good night. ingat, Okay, ingat. good Ayan. night. Sa inyo. alright, good Salamat. night. God bless, God bless. Bye, salamat. Ayun, naka-live tayo kay Sir Ferds, oh. Oo. Dami na talaga Oo. yung subscribers natin Talaga yan. na. Salamat. Sige, ingat kayo. Ingat. Ingat ko na yung 1,000 Sige, sige, subscribers ko because of Sir Ferds. God bless, God bless. Thank you, bro. God bless, Sir Rob. Okay. Mark,